guys, Jerome's here. For today's video, We're going to La Union. See you! So before our flight, nag-dinner muna kami. Nagbaon lang kami ng food para makatipid before the trip. It's boarding time. Finally, ito na yung start ng weekend trip namin. Looking back, sobrang sulit ng 2 araw na to. Hindi man namin napuntahan lahat ng nasa itinerary, ang dami pa rin naman naming na-experience. Medyo madilim na yung mga clips dito kasi around 11:30 PM na. On our way na kami from Pasay to La Union. Our first stop was Tangadan Falls. Sadly, hindi kami nakasama sa trekking kasi sumakit yung tiyan ng isa dyan. Kaya habang yung ibang joiners nasa falls, dito na lang kami tumambay sa pinag-breakfastan namin. Halos half day din yung tour sa Tangadan kaya medyo na-bore kami. But no choice, naka-joiners tour tayo eh. Our second stop is this Bohol-like man-made forest. Okay naman siya, maganda sa pictures pero mabilis lang kami dito. Nothing too special pero okay na rin pang quick stop. Our third and fourth stop is Bahay na Bato and Bato de Luna Gallery. Ang ganda ng place kasi halos puro pebbles, stones at recycled materials ang ginamit sa paggawa. And take note guys, man-made lang ito. Kaya imagine kung gaano kalaki yung effort, oras at gastos para mabuo yung buong lugar. Marami ring pwedeng ikutin dito kasi sobrang lawak ng area. Hindi siya yung tipong isang structure lang. Parang buong compound siya na may iba't ibang sections. Kada liko may bagong view na makikita. May stone walls, sculptures at mga creative installations na sobrang detailed. Habang naglalakad ka, mapapansin mo na kahit yung maliit na parts, pinaghirapan talaga. May mga corners na perfect for photos, meron ding open spaces kung saan kita yung buong design ng place. Kaya bagay na bagay siya sa mga mahilig mag-picture kasi kahit saan ka tumingin, may mga angle na maganda. Halos bawat sulok may unique na design kaya sulit mag-picture. Kahit simpleng bato lang yung pangunahing material, ang creative ng pagkakagawa. May iba't ibang sculptures, stone artworks at mga viewing areas din kaya hindi ka agad magsasawa. Dito rin kami pinakamatagal na nagstay kasi ang daming pwedeng makita at picturean. May beach din dito na covered ng pebbles instead of sand. Ang unique kasi iba yung texture at itsura ng shoreline. Parang natural extension siya ng buong stone-themed place. Ang ganda rin tingnan lalo na kapag humahampas yung tubig sa mga bato. Pero medyo mainit lang talaga kaya quick stop lang kami dito. Kasama na rin sa entrance fee yung Bato de Luna Gallery na nasa loob mismo ng compound. So parang isang buong experience na siya in one stop na makikita nyo sa unang video. If mahilig kayo sa arts, architecture at unique attractions, sobrang worth it talaga siya. Dinaanan na lamang namin itong Namakpakan Church, which should have been our 5th stop. Pagod na kasi yung karamihan sa mga kasama namin kaya hindi na kami bumaba. Isa talaga yan sa disadvantages kapag joiners tour. Kailangan sumunod sa majority. For our 6th and 7th stop, ito ang Baluarte Watchtower and Pebble Beach. Hindi ko masyadong alam yung full history nito pero ang masasabi ko lang sobrang ganda ng Pebble Beach. Ang linaw ng tubig at yung shoreline na puro bato, sobrang unique tingnan. Ang challenge lang talaga, sobrang init nung oras na pumunta kami. Sa Baluarte Watchtower naman, simple lang siya pero may strong historical vibe. Makikita mo yung old stone structure na facing the sea, na parang dating ginagamit talaga as lookout point noon. Ang ganda rin ng view kasi overlooking yung dagat kaya perfect siya for quick photo stops or kahit sandaling pag-appreciate lang ng scenery. Our last stop for the day is the sunset here in San Juan. Pero dahil sobrang pagod na kami buong araw, nag-dinner na lang kami tapos bumalik na sa accommodation para magpahinga. The next day, bumalik kami sa beach kaso dahil late kaming nagising, hindi na namin naabutan yung mga surfers.
Sayang pero at least na-enjoy pa rin namin yung peaceful morning view. Mas calm yung vibe nung umaga, konti lang yung tao, tahimik yung dagat at ramdam mo talaga yung fresh sea breeze. Naglakad-lakad lang kami saglit, nag-relax at in-enjoy yung last moments namin sa beach before mag-uwian. Before heading back to Manila, dumaan muna kami dito sa Macho Temple. Isa ito sa mga pinaka-famous landmarks sa La Union. Tahimik yung paligid at maganda rin yung architecture. Marami ring Chinese-inspired details at statues sa loob. Kahit hindi ka religious, worth it pa rin siyang puntahan dahil sa view at overall aesthetic ng place. And syempre, hindi mawawala ang grape farm para bumili ng pasalubong. Bumili rin kami ng dried fish kaso hindi namin siya na video. And after a long and tiring weekend, it's time to head back to Bacolod. So that's it for today. See you our next video. Bye.